Hello guys, welcome sa ating bagong video. Narito na naman tayo sa driving season, no? Kasi karamihan sa atin baka magbabakasyon ngayon at maglo-long drive. So sa video na to, pag-uusapan natin ano ba yung mga bagay na dapat mong iwasan kapag ikaw ay maglo-long drive. Baka makatulong sa iyo yung tip na to kapag pinanood mo yung video na to. Kaya tapusin mo para mapanatili mong safe yung biyahe mo ngayong holiday season. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! The drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. Number 1 na dapat nating iwasan. Iwasang magmaneho ng pagod or kulang sa tulog. Alam natin maraming mga road accidents ang nagiging cause niyan kasi nakatulog yung driver. Kaya guys, please, kapag kayo ay maglo-long drive, hindi lang sasakyan ang ipe-prepare ninyo, kundi sarili ninyo. Get enough hours of sleep. At ganun din, huwag kayo yung pagod kayo magdadrive kasi delikado yan. Tandaan nyo guys, di baling maurong ng konti yung itinerary ninyo kung wala kayo ibang kapalitang driver or kumuha kayo ng kasama ninyo na driver na siya muna yung magdadrive para makapagpahinga kayo sa long drive na yon. Tandaan, puhunan ninyo ang inyong energy. Number 2, huwag magmamadali or huwag mag-over speeding. Minsan, 'di ba, kapag maglo-long drive tayo, talaga napakarami nating mga itineraries at gusto natin makarating on time para masulit nga naman natin yung ating vacation, 'di ba? Pero tandaan, hindi solusyon ang paglo-long drive. Baka imbes na maging masaya yung inyong outing or yung inyong vacation, maging cause pa yan ng problems kasi maaksidente kayo kaka-overspeed ninyo. Tandaan niyo guys, delikado mag-overspeeding, lalo na kapag hindi maganda yung weather or kapag poor yung visibility ng kalsada. Kaya i-make sure ninyo na pag magbabiyahe kayo, tama lang yung speed ninyo, speed na kaya ninyo kontrolin at syempre below the maximum allowed na speed limit ng batas, lalo na sa mga expressway para ligtas kayo. Di baling makarating kayo ng medyo late, at least safe naman kayo. Next na dapat iwasan, huwag ninyong iwasan yung regular na breaks or pahinga. Tandaan natin kapag naglo-long drive tayo, minsan nga kakamadali natin or sa kagustuhan natin na makarating agad sa pupunta natin, waring tipid naman talaga sa time kapag konti lang yung mga breaks natin. Pero tandaan natin guys, no, kailangan ang mga breaks na yan para kayo ay makapagpahinga or ma-recalibrate ang inyong isipan at focus kapag kayo ay nagdadrive. At syempre, good for the health din yan. Kasi 'di ba, kapag kayo naiihi kayo, may iwasan ninyo i-hold yung ihi ninyo or iba pang mga bagay. Time din yan para kumuha kayo ng kape or anything na drinks na pwede ninyong gawin or inumin para makapag-concentrate kayo sa long drive. So tandaan niyo kapag mahaba yung biyahe ninyo, ang ideal at least every 2 to 3 hours nagbe-break kayo from driving kasi kailangan yan to regain your energy and strength. Next, iwasan ang sobrang distractions kapag kayo ay nagdadrive. So ano ba yung mga pwedeng maging distractions kapag kayo ay nagdadrive? Nandiyan na yung cellphone, paggamit ng cellphone, pagsagot ng tawag, or kahit yung sobra-sobrang pakikipagkwentuhan or pagkain. Delikado yan. No, nung mga nakaraan nabigay ko sa inyo tip para hindi ka makatulog, syempre may pagkwentuhan ka. Pero kapag sobra naman yung kwentuhan na talagang nawawala na yung focus mo sa driving, ibang usapan naman yon. At syempre, ayaw din nating masyadong nagpo-focus sa cellphone natin kapag nagdadrive. Dapat, kung ano lang yung ginagawa natin, driving lang, dun lang tayo nakafocus. Kasi kapag nawala yung focus natin, kahit split second lang yan, delikado guys. Kaya please, iwasan ang distracted driving, lalo na kapag kayo ay nagdadrive ng malayo. O next, huwag kalimutan yung pag-check or pag-inspect ng inyong sasakyan bago kayo mag-drive at during drive ninyo. So syempre normal naman na tips yun, di ba? Bago kayo magbiyahe, check nyo kung ready yung inyong sasakyan, yung tinatawag nilang blow bagets, di ba? So may video tayo about dyan, so pwede nyo i-check. Pero syempre, during biyahe rin, kailangan nyo pa rin i-check yung sasakyan ninyo. Hindi dahil sa na-check nyo na yung gulong, yung oil, yung coolant, or iba pa mga fluids, brakes ay okay na kayo. During the drive, lalo na kapag long drive, maraming pwedeng mangyari. Kaya every time na magte-take kayo ng break, take nyo rin yung chance na yon
para ma-inspect yung mga gulong ninyo, mga fluid level ninyo at iba pang parts ng inyong sasakyan para ma-sure ninyo na okay yung sasakyan ninyo hanggang sa makarating kayo sa inyong destination. Next, huwag umalis ng walang emergency kit or tools sa inyong sasakyan. Oo, no, marami nakakalimot yan. Tandaan nyo guys, kahit man lang basic tools, pantanggal ng gulong, screwdrivers, llave, dapat meron kayo yan, or jack. At syempre, meron din dapat kayong first aid kit. Kasi di natin alam kung ano yung pwedeng mangyari during the drive. Pwede kayong maplatan ng gulong, masiraan, at least may tools kayo. Pwede kayong makaranas ng medical emergency, at least may first aid kit kayo. So, yun yung kailangan na meron kayo sa inyong sasakyan bukod sa mga gamit ninyo sa inyong outing. Kaya make sure nyo guys na meron kayong at least basic tools at first aid kit sa inyong mga sasakyan kapag nagda-drive kayo. Next tip, huwag magda-drive ng gutom or walang sapat na snacks or drinks kapag kayo bumabiyahe. Tandaan, kapag kayo ay nagbabiyahe ng gutom, nakaka-apekto yan sa inyong isipan, sa inyong reaction time kapag kayo nagda-drive. Kaya from time to time, meron kayo dapat snacks at nag-i-snacks kayo during your breaks para ma-make sure nyo na meron kayo sapat na energy to drive properly. Hindi po ba? Kaya make sure nyo na lagi kayong may sapat na baon ng merienda or snacks or inumin. Sama nyo na dyan yung water, coffee, or anything na pwede kayong maging awake while driving. Next tip, huwag magmaneho kung kayo ay nai-stress or emotional. Totoo yan guys. Kasi yung emotions natin, nakaka-apekto yan sa driving behaviors natin at reactions natin. Kapag ka sobra kang galit, sobrang lungkot mo, nakaka-apekto yan guys sa inyo kapag ka kayo nagdadrive. Pwede kang maging magagalitin, mapagiging prone ka sa road rage, or magiging prone ka to drive aggressively. Kaya make sure na okay ang inyong emotional health kapag kayo ay nagdadrive. Next, huwag ninyong kakalimutan ang road or navigational planning. Napaka-importante niyan guys. Importante yan para ma-identify ninyo anong mga kalsada ba kayo dadaan, ano yung mga iiwasan ninyong traffic condition, may construction ba or bad weather ba sa dadaanan ninyo. Huwag kayong purely umasa sa inyong navigational apps. So kailangan bago kayo umalis, na-check na ninyo sa Google Maps or sa iba pa mang navigational or maps app kung ano man yung dadaanan ninyo, no? Para alam nyo rin mismo kung anong ruta ba yung dadaanan ninyo. Wag lang kayo basta mag-on ng maps bago kayo mag-drive and then yun na yun. Kasi may possibility na baka ibang daan kayo padaanin, no? Or kung hindi kayo masyadong familiar sa mga road. So, bago kayo mag-drive, dapat familiar na kayo sa dadaanan ninyo papunta sa inyong destination. So yun guys, yung mga tips ko para maging ligtas, komportable at masaya ang inyong long drives ngayong holiday seasons. Kung nakatulong sa iyo yung video na to, click mo na may like button at share mo na rin sa mga friends mo para maging safe din sila sa kanilang long drive. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, di ka pa nakafollow sa mga social media accounts si CarTalksPH, click mo naman yung subscribe button or follow button para updated ka palagi sa mga bagong videos natin. At syempre, kung may mga nalimutan ako mga tips, comment down below. Excited din ako malaman yung mga tips na ginagawa ninyo during long drive. So yun lang guys, till our next videos, always remember, drive safe and enjoy.